Baka masamain na naman ho ito ni Utol kong Hudlom. What? So finally guys, magpasalamat na lamang ho tayo dahil ang Canada ay nagpapakita ho ng interest ng pagtulong dito sa bansang Pilipinas according dito sa tensyon sa West Philippine Sea. So yung isa ho sa kanilang pinaka-modern, advanced warship ay inilayag na mismo doon sa West Philippine Sea malapit sa Palawan. Siyempre, dahil ho yan sa kanilang pinaglalaban na freedom of navigation. So anyway, babasahin lang muna natin tong balitang to. Philippines, Canada warship hold joint sail in West Philippine Sea. So, isa sa magandang balitang narinig ko ngayong araw dahil dumadami at papadami na ho yung mga bansang tumutulong sa ating bansa para ho makapagboses sa ginagawang hindi maganda nitong mga Chekwa dito sa atin. Kasi biruin nyo, bukod sa ninanakaw na ang ating teritoryo, sinisira pa ang ating yamang dagat, tapos, meron pa palang ugong-ugong na balita na baka sakaling magtayo na sila ng permanent structure. Kasi nga, meron ng basis na parang magkakaroon na ho ng reclamation itong mga Chekwa. Kasi nagtatambak na sila ng mga patay na corals doon sa isang lugar doon sa West Philippine Sea. At kapag nangyari ho yun, talaga nga naman yung pera natin, yung pera ng Pilipinas, naging bato pa. E paano ba naman kasi merong langis, malaki ho yung deposito dyan sa natural gases at natural sea oils. So, sayang naman na dapat sana sa atin yan kasi 200 nautical miles atin yan Hindi na kasi nire-respeto nitong mga Chekwa na to yung international law. So anyway guys, ito yung balita. A Philippine Navy guided missile frigate and one of the Canada's most advanced warship sailed. Naglayag na ho side by side in the West Philippine Sea. Malapit ho sa Palawan. So, ito ho ay pagpapakita, demonstration of freedom of navigation na kanilang pinaglalaban and of the preeminence of rule-based international order in the Indo-Pacific region. So, meron ho tayong video na ipapanood sa inyo. Nasaan na ba yun? Hanapin natin, guys. Nagsagawa ng bilateral sail o sabayang paglalayag sa West Philippine Sea ang pwersa ng Philippine Navy at Canadian Navy kahapon sa pahayag na inilabas ng Armed Forces of the Philippines na kumpleto ng BRP Antonio Luna ang paglalayag sa West Philippine Sea kasama ang Canadian Halifax class frigate HMCS Ottawa. Ang BRP ay kumakatawan sa barko ng Republika ng Pilipinas habang nangangahulugan ng His Majesty's Canadian ship ang HCMS. Ayon sa AFP, ang nasabing joint sail ay bahagi pa rin ng regular engagement ng Pilipinas sa mga bansang kapartners sa maritime zone. Noong September 4, nauna nang nagsagawa ng maritime activity sa West Philippine Sea ang Pilipinas at U.S. Navy counterparts. Isinagawa ng U.S. at Pilipinas ang bilateral sail malapit sa may Spratlys Island na bahagi ng Kalayaan Island Group sa may West Philippine Sea. Nakita niyo naman ho yung balita, sabay ho silang naglayag. Na sana naman ho itong mga senador na pro-China, 'di ba? Especially dito kay Utol kong Hudlom, kay Bato, 'di ba? Siguro hindi ko pa alam yung thought dito ni Ma'am Sara Duterte kasi hindi pa naman siya nagsasalita, pero if ever man na sila ay mga pro-China, wag nyo naman sanang pagbawalan na tayo ho ay tulungan ng ibang bansa kasi matagal, iyan din ho yung isa sa pinaglalaban ng mga malalaking bansa.
United States, Canada, Vietnam, Japan, India, 'di ba? Pinaglalaban ho nila yung freedom of navigation kasi yung yung West Philippine Sea or yung kiniklaim ng kabilang kubon na South China Sea, isa ho yung daanan, kalye. Na once na inagaw na nila yan at napasa kabilang kubon na yung West Philippine Sea, wala naman kasi talagang South China Sea, guys. Kapag yung West Philippine Sea ay tinuluyan na nilang angkinin as a South China Sea, malamang sa alamang hindi na nila papayagan, 'di ba? Mapapractice yung sinasabing freedom of navigation kasi itong freedom of navigation kasi ito yung barko yung mga barkong dumadaan dyan sa lugar na yan na may mga dalang kargamento na malamang sa alamang once na maagaw na nila yan, hindi na ho papadaanin ng mga Tsekwa itong mga barkong mayroong mga dalang kargamento na gideliver ng pagkain at ng kanilang mga kalakal sa iba't ibang bansa. So, sana ho, exercise natin yung freedom of navigation kasi wala kasing kinikilala na EEZ, Exclusive Economic Zone, itong mga Tsekwa kasi talagang tingin nila sa kanila yung lugar na yan. Lalo pa ngayon, mayroon na silang 10 dash line. So, nakakaloka. So, anyway guys, bukod pa doon, it's about maritime issue yung pinag-uusapan dito na hindi nga naiintindihan ng mga ibang senador, especially dito kay Utol Kung Hudlom. So, anyway, patuloy tayo sa ating balita. The joint sale which took place on Thursday happened just 2 weeks after the Philippine Navy ship sailed alongside a U.S. Navy-guided missile destroyer in the West Philippine Sea, 12 to 24 nautical miles from Palawan. So, Armed Forces of the Philippines or AFP Public Affairs Office Chief LT Col Enrico Hill Leoto said the BRP Antonio Luna completed a bilateral sail in the West Philippine Sea with Halifax-class frigate HMCS Ottawa, FFH 341, the Royal Canadian Navy, September 21. So, itong dalawang barko na to ay nagkita at nag-establish radio communication around 7:30 a.m. in the vicinity of Malampayan Natural Gas Platform and performed maneuvers for officer of the watch that last until 10 a.m. So, sabi pa dito, the joint sale is part of the Philippine Navy regular engagement with its partner in the Philippine Maritime Zone. Kaya ngayon yung sinasabi ko na, wag sana nilang pagbawalan. Kasi, partner natin yan. 'Di ba? Sa Maritime Zone, partner natin yan. Wag naman sana nilang pagbawalan na tumutulong na nga, nagpapakita na nga ng interest, tapos tatabuyin pa ng mga iilang senador. Nakakalungkot So, bravo Zulu to all personnel of both ships and those who planned this activity. Added, congratulating the Philippine and Royal Canadian Navy for successful joint sale. So, actually guys, wala naman daw masyadong naging problema nung naglayag sila. So, isa ho sa magandang nakita. Pero, wag tayong papasiguro kasi itong Canadian force na to, hindi naman araw-araw na naglalayag dyan sa Pilipinas, yung advanced warship nila. So, sana 'di ba, araw-araw na para naman nang sa gayon, 'di ba? Bukod sa updated, bukod sa 'di ba, lagi namomonitor yung mga eksena diyan sa West Philippine Sea. So anyway, yun lamang guys, goods. Welcome na welcome yung Canada dito sa bansang Pilipinas. Talagang dikit yung dalawang bansang yan. So anyway, it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit sa ating panibagong video.